Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And syempre para sa gabing ito, ayan ang pag-uusapan natin ay ang sagot ng Kim Pao para sa mabigat nating dinadamdam kahapon, 'di ba? Ito na yung sagot sa bigat ng ating nararamdaman talaga kahapon. Pero bago po lahat sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, paki-click lang po ng ating subscribe button dyan at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman na kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin nating pag-usapan itong tungkol sa komento ni Ma'am Ferlinda Golipapa. Magandang gabi po sa inyo. So, bale dalawang comment po ang kanyang komento na to. Ang sabi po kasi niya dito, baka akala kasama sila Kam sa sasakyan kaya pinagbabaril. Tama lang yan na idemanda sila Kam para matuto naman sila Kam. Baka maya sa ibang tao na niya magawa. Yan. So parang pagtuturo ng leksyon bilang kapatid at nagmamahal, syempre, dapat hindi tinotolerate. But anyway, dito tayo sa sinabi niya na baka akala daw po sila kamana ang nasa sasakyan kaya pinagbabaril. Ito po yung tungkol sa pag-aambush po sa sasakyan ni Kimi nung pandemic. Ngayon kasi matunog na rin yung pinag-uusapan and alam nyo ba, ang dami pong mga kuro-kuro ngayon sa social media na kesyo kung i-connect to the dot mo nga daw ay parang may kinalaman daw po yung issue ngayon sa ambush na yan na nangyari kay Kim before. Kagaya na lang nitong post ni Pinoy Trending Stars, dami talagang nagpo-post at gumagamit ng issue na to para i-post sa kanilang accounts sa social media. Sabi dito, bakit ngayon lang ang katotohanan sa likod ng pagsalakay kay Kim Chiu na may kinalaman daw kay Miss Lakham? Post ni Pinoy Trending Stars to ha. Tingnan nyo na lang po sa Facebook niya, sa FB po ito. Pero madami talagang gumagamit ng issue na to ngayon kasi ito nga po ay matunog hanggang ngayon talaga viral pa rin. Sabi, naalala mo pa ba ang pag-ambush kay Kim Chiu? Akala ng marami isa lang itong gawa-gawa. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat. May isang mainit na balita na nagbubunyag na may healing agenda daw ang taong may kinalaman. Si Miss Lakham. Sino siya at bakit hindi kailangang makuha ang lahat ng meron si Kimi? Huwag palampasin ang pahayag na makakapagpabago sa pananaw mo. Basahin ang nakakagalit na katotohanan. Pero syempre ako hindi ko na binasa kasi alam ko naman na kuro-kuro lang po ito at wala naman pong patunay na may kinalaman. It's kumbaga ay parang soko at lang po ng mga netizens na marahil may kinalaman. But merong mo nag-comment dito, it makes sense nga daw kasi kung i-connect to the dot mo. Sabi dito, malamang totoo yung ambush kasi si Kim, single, walang anak, marami ari-arian. Kung napatay si Kim that time, malamang ang may access sa ari-arian ang kapatid niya. Parang ganon, connect to the dot na lang. Ayan, ganyan. So, grabe. Para na rin akong nanonood ng The Alibi nito. Daming iniisip na suspect sa nangyaring ambush na yan kay Kim. Well, to be honest, nung pumutok yung balita na yan, merong hindi naniniwala. Merong
Hindi makapaniwala sa naging pahayag ni Kim kasi nakapag-taping pa siya. Meron kasi ibang makikitid ang utak. Pero ngayon, nauungkat nga ang tungkol dito. Sa may dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Annalyn Hiccup. Sabi niya dito, "Hello ulit Gandara, hindi lang po si Kim. Maraming tao ang sangkot. Pero hindi niya dapat idamay. Kaya inako niya lahat ng kasalanan ng kapatid niya. Pero kailangan niya talagang managot. Kailangan na talagang managot ng ate niya dahil sa sobrang laki pala ng nawala. At marami pa yata siyang utang. Ay nako, maligayang Pasko sa ating lahat. And sana maligaya ang Pasko ni Kimi kasama si Paolo. Kim Pao forever." Naku, para namang napaka-wrong timing na sinabi niyong maligayang Pasko, Ma'am Annalyn. Kasi for sure, ang lungkot ng Pasko ni Kim pa yung nagkataon. Kasi hindi pa rin pala magkaayos. We don't know talaga kung gaano kalaki yung amount na nawala, pero naniniwala ako na kung maliit na amount lang yan, hindi po aabot si Kim Chiu sa ganitong punto. Na kung saan ay para maapektuhan na rin po, or may maapektuhan na rin ng marami. Kasi sabi nga ni Kim, hindi lang naman ito sa kanya, 'di ba? Kasi may mga naapektuhan din talaga. Samantala ay naman po sa komento ni Ma'am Helenita Catalasan, "Hello Gandara. Happy 19th anniversary, nakagat ko yung dila ko. Paolo Avellino in showbiz. Take care of my idol Kimi. Idol Kimi is a strong woman. You will not see her crying anymore because of Paolo Avellino. Thank you Paolo Avellino for taking care of Kim. Gandara, huwag mo nang basahin ang negative na comment, mga comments na negatibo, nakakainis lang. From Paris, France. Lakam deserved it. And with our idol Kim, she helps the needy. Take care of your health and be strong. God bless you Gandara and God bless Kim Pao." And alam niyo, nakakabilib kay Kim. 'Di ba yung kahit po, alam na niya before na mayroon talagang problema, napaka-generous pa rin niya. Hindi lang, hindi lang tungkol doon sa Cebu. Even sa mga co-actors niya, kita niyo naman lagi siyang may pasalubong at pinamimigay na bags, di ba, napaka-generous. Ganon si Kim Chiu, hindi madamot. Kaya nakapagtataka na nagawa ito ng kanyang kapatid po sa kanya. Pero kudos sa kabaitan ni Kim Chiu na walang kupas, hindi talaga siya makasarili. Anyway, dumako naman tayo dito sa pinaka-main nating balita ngayong gabing ito. So, eto na nga guys yung sagot sa atin pong pighati. Huy, pighati talaga. Bigat na nararamdaman kahapon. Kasi nga, syempre, isa rin po yung kalungkutan natin na hindi natin nakita si Kim sa Showtime. Andun kasi yung siya yung happy pill, siya lang yung inaabangan natin doon. Tapos, nandun din yung pag-aalala, yung concern na anong nangyari, bakit wala si Kim, okay lang ba siya? Kasi, di ba, alam naman natin yung pinagdadaanan po niya ngayon. Kaya medyo mabigat din talaga yung ating damdamin kahapon. Pero ngayon, eto na yung sagot. Isang malaking kaginhawaan sa ating puso na para bang nabunutan talaga tayo ng tinik matapos makita etong pictures ng Kim Pao together and mukha po silang masaya parehas. Ang sarap pong tingnan ng mga ngiti ni Kimi. Sabi dito ni Brixto Nart Space, "Thank you for dropping by bro, Paolo and Kim." So, confirmed na magkasama po yung dalawa, diba? And aminin ninyo, nabawasan po yung ating pag-aalala. Kasi nakita natin at nalaman natin na magkasama talaga yung Kim Pao. Magkasama po sila. And alam nyo, may nabasa nga ako nasanay naman tayo at marami na po tayo nakita na pictures together. Basta ang Kim Pao in one frame na pag nagwo-workout. Pero iba daw po yung ngayon.
Iba yung dating nitong larawan na to ngayon ng Kim Pao. Basta, para napaka-espesyal ng picture na to. Iba to sa mga nakikita nating pictures ng Kim Pao before kapag nagwo-workout sila. And syempre, andun yung pasasalamat kay Pao kasi kasama siya ni Kim ngayon na kung tutuusin sa pinagdadaanan ngayon ni Kim, magmumukmuk na lang, 'di ba? Pero ayan, andyan si Pao to cheer her and para palakasin yung loob niya and samahan siya. Iparamdam na hindi siya nag-iisa. Kaya thank you so much, Papi. So, yun lang muna ang ating ayuda for tonight, guys. Ayan, sana po ay naging masaya ang inyong puso and nasagot na yung bigat na inyong nararamdaman kahapon. So, yun lang muna at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits na lang po tayong muli sa mga susunod pa natin chikas patungkol sa Kim Pao. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.